Overloading ka pare ah. Lisensya mo nga. Natitiyak mo ba yan ang plate number? Oo, yan ang nasa report eh. Bilisan mo, baka maabutan tayo. Aray ko! Naku! Lalabas na! Lalabas na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Babagsak na! Babagsak na! Ayan na! Ayan na! Babagsak na! Aray! Aray! Dali na! Ay! Aray ko! Pumasok na uli eh! Pumasok na ba? Tumawag ka na sa sasakyan! Maski na kariton! Maski na ano! Tumawag ka na! Hindi na ako makakatagal eh! Aray ko! Naku! Mahirap pala ang ganito! Wisit kang kumadron mo yan! Honey! 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 Sasakyan! Dito na! Dito na! Parahin mo! Parahin mo! Dalawang kamay! Gumita ka! Gumita ka! Boss, tara! Sige! Nagkasan mo! Ayan! Para! 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 Ganyan, may nasagasaan oh! Ayusin mo mabuti eh. Lucas! Ingat kayo mabuti ha. Mukhang matanda yata si boss ha. Sige, ako ang bahala rito. Napapansin kong masyado kang tahimik ah. Ano ba ang dahilan? Meron ka bang problema? Medyo. Pero hindi ganong malubha. Kaya lang eh, dala-dalawa ang kanyang dahilan. Ang una ay ang kanyang sinumpaan tungkulin. Ang pangalawa, personal. Sino ba ang tinutukoy mo? Nang maayos ka agad. Si Daniel Robledo. Pumapasok na sa eksena. Daniel Robledo? Masyadong pamilyar ang tunog ng pangalan niya sa akin ha. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang kapatid ni Jerry Robledo. Yung star witness sa kasong murder. Siya naging dahilan ng pagkamatay ng iyong ama, hindi ba? Wala nang iba. At mabilis at matinik. Tapos tayo mamaya. Sa kanila ba? Sa pinto? Hindi, sa disco. Disco ka ng disco kung wala nang nangyayari. Hindi, kung gusto mo, sumama ka. Isama mo tuloy si Betty. Huwag na, kakabala pa kami sa niya. Oy, Daniel, ayaw ko niya ng biro, ah. O sige, hindi na ako magbibiro. Ilang taon na ba yan? Nakaulo pa lang yan.
Uy, kanina pa kayo ng kapitan. Oh, hinihintay ka na ni Kapitan. Morning, sir. Good morning. Come in. Sir. Natawag niyo raw kami, sir. Mapo kayo. Para batiin kayo for the job well done. You have done two good things. One for the government, the other for humanity. Tumawag ang ospital at sinasabing malwalhating na iluwal ng ina ang sanggol. At ang lalaki naman ay ligtas na sa kamatayan. Ipinaabot sa inyong dalawa ng mag-asawa ang pasasalamat. At hindi lamang yan. Kayo ang gagawing ninong para sa bata. Oo, sir. Tumatanggi raw sa mga ganyan, minamalas. E di magiging ninong pa tayo ngayon, ano? At sino ba naman tayong tatanggi? Areglado yun, sir. At ang pangalawa, doon na ninyo malalaman sa conference room. Magandang umaga, miss. Oh, sobra yata ang pagpapatakbo natin, ah. Pasensya na ho kayo. Nagmamadali lang ho ako at may appointment ako. Hindi mo sapat ang dahilan yan, miss. Pwede mo makita lisensya niyo? Chip, baka naman pwede natin pag-usapan ito. Total, madali lang naman akong kausapin. Aba, oo. Madali naman akong kausapin, eh. Akin na lisensya mo, para wala tayong usapan. Akin na. Sino? Sige na ho, patawarin niyo na ako. Mr. Robredo, Eh, ma'am, pakipirman lang ito. Maraming salamat. maraming salamat po, Mr. Robredo. Makikita rin tayo. Miss, pasensya na sana kayo. Sana, sa susunod, huwag kayong ganong magmamadaling magpatakbo. Kasi malamang baka kayo madisgrasya o kaya kayo makadisgrasya. Sayang, ganda-ganda pa naman ninyo. Anong whole name ng kasama mo? Si Daniel Robledo. Daniel Robredo. Daniel, tinatanong ang pangalan mo eh. Bakit? Sinabi mo naman. Oo, mukhang may crush sa'yo eh. Kalimutan mo yan. Kuya! Kuya! Daniel! Kano ba yan? May pasalubong ako sa'yo. Daniel, alam mo, pinagluto kita ng paborito mo. O bakit ka pa pagod? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag ka na magluluto? Alam ko naman pagdating mo, pagod ka eh. At dinaran kita ng paborito mo. O, kumain ka.
Sandali lang. Bibihis lang ako. Okay, kanina ka pa ba? Nalala ko mag-isip. Uy, saka pala, si Helen. Ay, si Dan. Tinanghali. Dati-dati, mas maaga ka pang magising kaysa sa manok sa madaling araw eh. Kasi nakapanood ako magandang love story sa TV. Sa pakang nangyari doon sa bida lalaki. Tipati ba, pare? Aba, hindi ko alam, mahilig ka na rin pala ngayon sa love story. Sige, umorder ka muna na maikwento mo sa akin ng buo. Waiter. Sa Cerveza Negra nga. Yes, sir. Kim! Natatandaan ba ang mukha ng mga tapak mo ngayon? Sila ang bumuli sa atin nun, ha? Maaari ko ba silang malimutan? Napahiya ako sa siyota ko. Nilagyan ko na. Ilisulto pa ako. Dan, tayo yata ang pinaruringgan ng mga kumag na yun. Kailangan mo sila. May salita lang yan. Huwag mo intindihin. Minum ka na lang. Eh, paano? Gusto niyo subukin natin ang galing nila. Ngayon pang walang mga dala ngayon. Para makakita ka kung talagang matatapang nga. Pare, natatandaan ba kami? Malaki atraso mo sa amin, ah. Nakay ba yung nahuli namin? Pasensya na kayo, Nagkataon lang na tinutupad kami sa aming tungkulin. At wala kaming kinikilalang kaibigan man ang kapatid. Basta't nagkamali sa batas, hinuhuli namin kahit pasensya na kayo pa. Ganun ba? Talagang matigas. Matigas. Kahit mananong kayo sa aming kalagayan, ganun din ang gagawin niyo. Ganun din ang gagawin nila. Ganun din ang gagawin natin. Oo nga! Patay! Bakit nandaki ang mga mata mo? Napakapangit, diba? Para magnakit ka ng ganyan. Nagagawa ang ito. May kailangan sa akin. Sa opisina mo kumita. Pupunta ako sa opisina mo. Kaya lang wala ka. Itinagtanong ko ang address mo. Bakit? Ayaw mo ba mag-usap tayo ng sanginay? Anong mo lang isang mo? Nagkakwentuhan kami ng kapatid mo sa dapat. Hanggang St. Atenel. Kaya, nangas na akong pumasok doon. Masama ba yung ginawa ko? Alam mo ba niya? I love adventures. And I like you. Siya nga pala, Daniel. Umuwi ka sa atin at asikasuhin mo kabuhay natin doon. Tignan mo kung ano nangyayari. Sa isang linggo na lang, kuya. Marami akong trabaho ngayon eh. Saka isa pa, ginawa akong team leader. Sa
Saka di ang papayaran naman tuwing yun eh. Paano yung mukha mo? Ito ba? Alam mo na, day off, medyo nabisaya mo lang konti. Daniel, mag-ingat ka sana. Dahil sa ngayon, marami kumakalat na masamulog dyan. Salamat kuya. Si Daniel yun? Oo nga no. Daniel! Ikoy! Pare naman kinikis sa mano ng pakinggan. Kids lang! Para sa putaw na nakakarap, makalimutin ka masyado. Lalo ka na! Siya nga pala, kaibigan ko si Alex. Alex, basta. Alex ba? Nandiyan ba pare? Hindi ko pare. Ano ba yung kusino? Ano dyan, kanina pa, nawala pa sa akin. Sige na nga, doon si Mercia at saka si Carol. Ba, Daniel, kanina ko. Narinig yung ginagawa Bago mo muna, special guest. Gusto kayo? Pare, take a seat. Ikaw. Good eh. Daniel. Kaya pala, si Alex. Hi. Daniel, ang laki na ng pinagbago mo ah. Halos hindi na kita nakilala. Oo nga, paano gumagawa ko? Daniel, ang laki na ng pinagbago mo ah. Halos hindi na kita nakilala. Lalo kang naging match ngayon ah. Kumusta nga pala ang misis mo? Ano bang kids natin? Aba, Daniel, hanggang ngayon pa ba yan? Pare, baka matulog ka. Okay, ano ginagawa mo dito? Wala lumang ko, nanonood lang. Kanina ka pa ba rito, Daniel? Hindi. Ngayon lang. Oh, pare, sorry ah. Di ko sinasadya. Akin na kamay mo, abot mo. Akin na! Oops! Loko ka talaga ah. Mabuti naman at napadalaw ka. Akala ko noon, nagbibiro ko nang sabihin mong papasyal ka. Hindi. Noon pa nga kita gustong makita eh. Salamat na lang at ginanap yung parting yun. Hindi mo sinagot ang tanong ko noon. Bakit? May magagalit ba? Mommy, Mommy! Sino ka? Ano mo ang mami ko? Si Daniel ang dahilan. Ang anak ko, si Jay. Kaibigan ako ng mami mo. Anong pangalan mo? Hey, ikaw, anong pangalan mo? Daniel. Jay, huwag ka nga masyado madaldal dyan at nakakaya sa ating bisita. Okay lang. Ito na po ang soft drinks nyo. Lagay mo na lang dyan at dalhin mo si Jay sa kwarto para mapaliguan mo. Halika na, Jay. Ayoko. Jay, ayoko na matigas ang ulo, ha? Opo, maliligo na lang ako. Ang daddy niya nasaan? Nasa States. Matagal na kasi kami hiwalay eh.
ba? Sabi ko sa inyo, maganda itong disco na ito. Oo, ay! Champion! Mabuti naman nagkapalagaan ka ng loob ni Alex na yun. Ang tingin ko sa inyo, hindi pa kayo sa magkapatid. Palagi na lang kayo magkasama. Nakakaingit naman ang pagtitinginan nyo. May iba nga pala ako ng usapan dan. Bakit mo nga pala pinasok ang highway patrol samantalang nung high school tayo, engineer ang ambisyon mo? Akala ko pa naman engineering ka na ngayon. Di sana magpapagawa na ako ng bahay sa iyo. Oo nga naman. Hindi mo masyadong naikwento sa akin yun. Saka sabi mo, saka ko nilang malalaman. Pwede ba? Sabihin mo sa akin ngayon? Napakalalim naman ang sinasabi mo, hindi ko manawaan eh. Paliwanag mo naman. Ganito yun. Nung makatapos tayo ng high school, pinagpatuloy ni Kuya Jerry ang paggastos sa akin. Siya ang humalikat nila upang matupad ang aking mga pangarap na makatapos ng pag-aaral. Daniel, inaasahan kong lalong pag-iba yun ng pag-aaral. Kahit isang man lang sa ating pamilya, masasabing titulado. Allowance mo. Salamat po. Hindi ka mabibigo sa akin. Aba, lalo naman ako kuya. Kita mo naman, lagi akong honor student. Yabang? O bakit? Totoo naman di ba? Oo na. Salamat naman kung ganoon. Kung sakaling may kailangan kayo, sabihin lang ninyo at sisikapin ko may pagkaloob. Alalahanin niyong ang lahat ay gagawin ko sa ikabubuti ninyo. Hayaan mo, kuya. Lagi namin tatandaan. Tama na yung usapan ninyo magkakapatid. Baka mahuli ang Kuya Jerry niyo sa trabaho. Nay, Sige, mag-iingat ka ha. Sige, kuya. Siya nga pala ito, baka makalimutan yung gamot nyo. Tignan mo yung anak mo. Wala nang ginawa ko, hindi paalalahanan na lang ako ng paalalahanan. Anong palagay sa akin? Ulianin? Ito naman. Menang, dito ko lang inilagay ang gamot ko Kanina nga naririyan. Pero kinuha mo, nilagay mo sa bulsa mo. Ba't ko naman Kita mo na. Eto nga. Ang itay talaga. Ayaw pang aminin na ulyanin at malilimutin. Ba't pinagsasabihan mo si Itay? Ba't mo nagpagsabihan si Itay? Talaga naman Oy. Huwag mo akong tatawaging ulianin, ha? Mrs. Loko mo. Sino misis? O Jerry, bakit ngayon ka lang napadaan? Kanina pa kita hinihintay Malapit lang tayo mo, di ba? Oo nga Nag-usap pa kasi kami magkakapatid Kaya tinanghali ako. O sige Dadaan na lang ako paglabas ko. Jerry, tuloy ba yung lakad natin mamaya? Bahala na. Basta pag-usapan natin mamaya. Suya naman, hindi mo lang pinansin ang suot ko. Andiyan na siya. Ikaw ba si Jerry? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pinapunta ko rito ni Brando para sabihin siyang wala kang nalalaman sa mga nangyari. At kung mapipigil mo ang bibig mo, at kung magagawa mo yon,
meron kang bonus na matatanggap sa amin. Sabihin mo kung kulang pa. Kulang pa ba? Sabihin mo sa amo, salamat na lamang. At sabihin mo rin sa kanya na wala siyang kinalaman sa kasong to. Labas siya rito. Tungkulin ko ito. Lumaban siya. Dahil hindi ako makakapayag na ako'y maapi. Na kami maapi. Matigas ka rin naman, Jerry. Pero ito isipin mo. Masyadong maghanga kamay ni Brando. Masyadong maiksi ang pasensya. Walang patawad sa mga taong pakialamerong katulad mo. Tinatakot ka ba ako? Hindi naman. Isip-isipin mo, Jerry. Isip-isipin mo mabuti. Malaki ring halaga ang binibigay sa'yo regalo ni Brando. At matagal mo rin kikitain ang perang yan sa kumpanyang ito. Pagpasensyaan niyo, ayokong maabala. Diyan na kayo't marami pa akong trabaho. Ikaw ang bahala, Jerry. Pero itong ilagay mo sa utak mo. Ang kapakanan ng iyong pamilya. Mabait si Brando. Pero mapusok magdesisyon. Makakalis na kayo. At huwag niyo na akong kambalaing muli. Sige. Opo ka. Ano ang balita, Jerry? Masyadong masigasig sila, bro. Ang totoo, pinuntahan pa ako sa doctor. At pinagtangkaan bigyan ng malaking halaga. Tumahimik lamang ako. Ngunit nang tumanggi ako, silang nagbanta. Ngunit, huwag kang maglala, Rod. Paninindigan ko aking pangakong makatulong sa ikalulutas ng kaso. Ang inaalala ko lamang ay ang aking mga magulang at kapatid. Bayaan mo. Nagtiwala kami sa iyo. Magtiwala ka rin sa amin. Hindi namin kayo pababayaan. Bibigyan namin kayo ng higit na proteksyon. Salamat na lamang kung ganoon. Dahil kung sarili ko na lang, hindi ko masyadong inaalala. Kung kinakailangan magsakripisyo sa ikabubuti ng marami, ay gagawin ko. Kahanga-hanga ang patakaran mo sa buhay, Jerry. At nagpapasalamat ako. At merong mga taong katulad mo na nakalaang tumulong at magtaguyod ng katarungan. Oh, bro. Hindi na ako tatagal. Kung kailangan mo ako, sa bahay lang ako. O sige, bahala ka. Ingat ka sana, ha? Sige. Sige, bro. At kung hindi kita puntahan sa bahay, hindi pa tayo lalabas. May problema ka ba? Wala naman. Medyo busy lamang ako. Ito mga huling araw. Madalas din mga overtime ko. Lalo na't magtatapos na si Daniel at kailangan ng malaki-laking kwarta. Yun na nga eh. Nag-iina na kita ko sa'yo. Nauubos ng buong panahon mo sa iyong mga kapatid. Napapabayaan mo na rin ang iyong sariling kapakanan. At ako. Ayoko ng ganyan, ha? Pati mga kapatid ko, pinagsesalosan mo. Alam mo na mga akong pinakamatanda sa aming magkakapatid. At hindi na kaya ni Ama kung magtrabaho. Eh sinong kakayod, kundi ako. Nauunawaan kita. Pero hindi mo may aalis sa akin na mag-alala. Lagi ako nangangamba tuwing malayo ka sa akin. Rico Hidalgo, Milita Perez, Rico Antonio,
Tessie Villaluz. Elma Villaluz. Nay! 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 Bakit nangyari sa ito, Nay? Siyang bumalikat ng lahat upang matupad ang aking mga pangarap na makatapos ang pag-aaral. I'm sorry, ha. Hindi ko na sana naungkat ang mga bagay na yun. Ang saklap pala na nangyari sa buhay mo. Naparusahan na ba ang mga salarin? Ano ba naman kayo? Puro na makalang puta pinag-uusapan nyo. Ibig na magsaya tayo, ganyan kayo. Tingnan nyo ang mga itsura nyo. Sige na, saya tayo!
Huwag ka magagalit. May tatanong ako sa'yo. Ano yun, anak? Sige na. Mahal mo ba si Tito Daniel? Ha? Mami? Masamang sinnaling magagalit ng Jesus Christ. Oo na nga. Mahal ko ang Tito Daniel mo. Hey! Sabi ko na nga pa eh. Ibig mo sabihin, hindi ka nabibigla? Hindi ka nagalit kahit konti? Hindi. Ba't ako magagalit? So, payag ka bang maging daddy mo si Daniel? Opo. O sige, matulog ka na at malalim na ang gabi. May lakad pa tayo bukas ng umaga. Good night, Mami. Good night. Mga tarantado kayo. Sinasahin niyo oras, walang kapanarakan. Anong tinatawa mo yan? Parang nakakaloko ah. Yan naman ang hirap sa'yo, Brando eh. Ginagawa mo kami mga totoy eh. Bakit hindi pagawa ang gusto mo ipagawa sa amin? Ang makita mo naman ang resulta. Resulta? Gago! Puro ka dada. Trabaho ang kailangan ko. Dahil na. Ano ba ating kumadre? Ang problema ko, kumpadre, tuwing ako may deliveries galing sa lalawigan, maraming nawawala sa akin. Dahil ba sa lumalaganap na highway robberies? Ang totoo, kumadre, it is the center of our operations. At marami na akong mga tauhang nakatalaga roon. Sana, kumpadre, masugpo ang mga ganyang gawain. Para sa ganon, umunlad naman ang ating ekonomiya. Siya nga pala, kumpadre. Sa Makalawa, meron akong delivery. Gusto ko sana, kumpadre, hingi ng escort sa inyo eh. Kung sa bagay, kumadre, that will serve a double purpose. We will be able to establish a concrete lead and at the same time, safeguard your delivery.
Tampa kayo mga inutil. Laki ng katawan ninyo eh. Wala kayong silbi. Dalawa lang yun, hindi nyo pa kaya. Kahit sa anong paraan, gusto ko mawala sa atin lang sa mga walang ngayon. Darling, huwag masyadong mainit ang ulo. Malulutas din natin yan. Huwag ka mag-alala, Brando. 100% hindi makaliligtas ang Daniel na yan. O 100% ayaw mahulog sa kamay niya. O sige, umakat na kayo. Gentlemen, I call for you here to undergo a very important mission. Now, this place near the boundary of Bulacan and Nueva Ecija is too hot a place. Intelligence reports that a hot cast being brought here to being cannibalized to escape detection. I want you to center your operation here, and I want results. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Now, Daniel will lead your group, and command will come from him. Okay? Kayo magsalita, ha? Nabuko kami, boss, eh. Kasi hindi namin alam, mga alat pala yung nakasakay sa truck. Kamuntik na nga ako kaming mahuli, boss. Mabuti na lang, nakatakas kami. Siya nga pala, boss, si... Ano yun? Si ano, eh. Ano? Si Cariaso, eh. Natiklo ng mga pulis. Mga inutil. Alam mo ba ang mangyayari? Oras na kumanta yun. Maglilelo muna tayo.
Ang unang asikasuhin natin ay ang pakialamerong sagaba sa ating hanap buhay. Kaya mula ngayon, tigil ang operasyon natin. Ang target, Daniel Robledo. Eliminate him at all costs. Lahat ng kilos, sundan. Maliwanag ba? Oo, boss. Maliwanag, boss. Darling, masyado ka namang high blood. Hindi, sweet. Meron lang pakialam, meron gustong pumapil sa eksena eh. Daniel Robledo ang pangalan. Matinik daw. Mga bata, sabihin kay Magno, burahin sa landas. O baka naman meron ako maitutulong sa'yo. Kaya ko pa, sweet. Kung kailangan ko tulong mo, sabihin ko sa'yo. O kayo, anong tinutungangan nyo yan? Halika na, huwag mo silang intindihin. At ang isa pa, sobra na ang kanyang kasamaan. Oo nga't iniibig ko siya. Supalit, nito mga huling araw, lagi niya na akong pinagbubuhatan ng kamay. Sobra na ang kanyang kasamaan. Kaya hindi na ako makatiis sa piling niya. Alam mo ba na ang ginagawa mo yan ay makasasama sa'yo? Hindi bali na. Dapat lamang magwakas ang kanyang kasamaan. Ba't ngayon ka lang? Saan ka galing? Sagutin mo tinatanong ko. Saan ka galing? Sa kaibigan ko. Nanood kami ng pasensyon. Manalim. Huwag mo akong lakorin. Sino na naman ang pinuntahan mo? Sino? Sinabi ko naman sa'yo nanood lang kami ng pasensyon eh. Kilala kita, Cherry. Ayaw kong pati ako eh. Lagyan mo ng tayo sa ulo. Sisiputin mo lamang ako kung gusto mo. Anong palagay mo sa akin? Walang dagdanin? Sa uli. Kapag ginawa mo muli yan, napatayin kita. Daniel! Kuya, tama yung gatid mo. Bakit, kuya? Nakahanda ang pagkain mo. Siya nga ba? Yun ba yung inanda mo? Marami-dami naman. Alipasag. Yan, manok. Sarap nito ah. Magi. Ito ah, limasag ah. Dali lang. Hello? Si Cherry to, Daniel. Oh, Cherry! Bakit ka napatawag? Mahalaga, Daniel. Kailangan makausap kita ng personal. Pwede ba tayo magkita bukas? Saan? Anong mahalagang bagay na sasabihin mo sa akin? Nanganganib ang buhay mo, Daniel. May banta sa'yo ang pangkat ni Brando na ipaligtad ka raw. Brando? Sino yun? Siya ang pinuno ng mga sindikato na nakasibupa mo. Mag-iingat ka. Marami sila. Ang isa pa, narinig ko sa kanila na meron silang malaking balak upang mahulog ka sa mga kamay nila. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Kung ako sa'yo, ang mabuting may mag-ingat ka.
Dito. May sa pusa. Anong galahin sa akin? Hindi mo tinatanong sa'yo. Nasaan ang kapatid mo? Papatayin niyo ako. Subalit wala kayong makukuha pagmasin sa akin! Tangan to. Tigas mo. Wala kang kadala-dala. Kakataong pa bibigay ko sa'yo. Nasaan ang kapatid mo? Nasaan ang kapatid mo? Nasaan?
sabi ng doktor, huwag akong mag-alala at ligtas na sa panganib. Ang kailangan lang daw ho dito ay kaunting pahinga. O, paano, Daniel? Betty, mauna na ako sa inyo at marami pa akong gagawin sa opisina, ha? Sasabay na ako sa inyo, sir. Ihatid ko lang si Betty para makapagpahinga naman. Daniel, sasabay na rin ako. Total, may magbabantay naman eh. Sige. Ha? Ikaw nang bahala sa kanya at huwag mo siyang pababayaan. Oo. Sino kayo? Mga walang hiya? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo! Ano ba? Teka nga pala, Daniel. Nalimutan ko ibigay ang reseta kay Rodel. Sir, pwede bang maano na lang kayo? Sir, sasamahan ko na siya. Sige. Pumunta na kayo. Tayo na. Rodel? 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 Mga walang hiya kayo. Ano nangyari kay Jay? Nasaan si Jay? Nasaan Hindi si ko Jay? alam. Hindi Sabi ko na sa alam. akin, anak ko. Sabi Nasaan hindi ang ko anak alam ko? eh. Oh, ano nangyari? Si Jay! Kinidap! Ha? Bakit, pare? Dismiss ka kami. Huwag ka matakot. Sundan mo ang kotse. Ayun! Mando, anong gagawin natin sa bata? Ang ina. Nagawa na kami sa panahon kaya hindi ko nadala. Bakit? Sinama ni Kapitan si Daniel, si Betty at saka si Alex. Di bale, tiyak na susunod yun. Ngayon ko masusubukan. Ang tapang ni Daniel. Robledo.
Ito na marahil ang hideout ng mga sindikato na matagal nating hinahanap. Tinitiyak ko, sila ang may kagagawa ng lahat, pati na ang pagkakabaril kay Jay. Anong dapat gawin natin ngayon? Ito na matagal kong hinihintay. Betty, pumunta ka kay Kapitan. Humingi ka ng tulong. Ayoko umalis, Daniel. Gusto kong sumama sa'yo. Gusto kong malaman kung ano nangyari kay Jay. Please lang. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala kay Jay. Sisikapin namin mailigtas siya. Mapapahamak ka, Betty. Sundin mo na lamang ang utos ko. Oo, Daniel. Mag-iingat ka, Daniel, ha? Walang kikilos. Uy! Babang baril mo!
Mabuti pa ihimay mo ka na. Hindi maaari, Kapitan. Kailangan sumama ako dahil kailangan makita ko ang anak ko. Kako ano nangyari sa kanya. May tiwala ako kay Daniel at kay Alex. At ang isa pa, tumawag sa akin ng ospital. Ibinabalita ang ligtas at sa panganib ang kanyang kuya. Pero kung gusto mo sumami tayo rin.